Amen. Isa pong pinagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa. At ito pong muli ang inyo pong mga lingkod, Pastor Joms. Kasama ko po ngayon si Sister Nina. But this time around, hindi po muna siya gagamit po ng camera. Gawa po ng medyo meron pong konting technical problem. Amen. At maya-maya po ay meron po tayong special guest, ang ating pong butihing pastora, Tess Magtoto from Pampanga. At mamaya ay siya po yung magli-lead ng prayer. And at the same time, siya po ay mag-share po sa inyo ng mga bagay na ipinakita po ng Panginoon sa kanya. Okay? Dito po sa ating pong bansang Pilipinas, na kung saan, kung yung ating pong bansa ay hindi po magagawang magsisi. Okay? Nakakalungkot po sapagkat mararanasan po ng bansang ito yung ina-anticipate at ini-expect ng marami na kung tawagin nga po natin ay the big one. So, nawa kayo po ay naririyan at nakaantabay dito po sa tinatawag po nating National Prayer of Repentance. Okay? At bago po tayo tumungo doon po sa ating pong gagawin pong pananalangin, ay magkakaroon po muna tayo, okay, ng maiksing pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Okay? At tayo po ay magbubukas ng salita ng Diyos dito po sa aklat po ng ikalawang kronika or 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Yan po yung magiging tema po natin ngayong gabi. Okay? So ako po ay magbabahagi ng mga ilang minutong pag-aaral ng Word of God, and then maya-maya po ay tatawagin po natin ang ating special guest, okay, na siyang magbabahagi naman po ng vision na ibinigay po ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, napakarami pong mga patotoo at mga kaganapang nangyari po dito po sa buhay ng ating special guest, na kung saan siya po ang maghahayag mamaya. Pero for the meantime, tayo po muna ay mag-aaral ng Word of God at sana maibahagi po ninyo itong ating pong programa. Amen. At nang sa ganon ay maging daan po ito para maabot natin ng ating mga kababayan at malaman po nila na tayo po ay tinatawag ng Diyos para po sa pambansang pagsisisi upang hindi po mangyari at maganap yung nakaambang paghatol o judgment dito po sa ating pong bansa. Okay, dito po yung ating pong magiging tema for tonight. Yan po ay nasa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, at ito po yung nakasaad. Pwede bang pakibasa, Sister Nina? Yes, ito pong pagkakasabi. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Ayan. Sabi po ng Biblia sa wikang Ingles, 2 Chronicles 7:14, if my people who called by my name shall humble themselves, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Yan po yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Na kung yung ating pong bayan, yung bansang Pilipinas, amen, ay magsisisi ng pagkakasala mula po sa pinuno hanggang sa pinakamababang uri ng tao. Amen. At ating pong sisiyasatin at sasaliksikin ang mukha ng Panginoon, tayo daw po ay patatawarin ng Diyos. And instead na judgment, amen, ang ipagkakaloob ng Diyos sa ating bansa, ay magiging pagpapala. Pakikinggan ng Panginoon, pagagalingin yung ating bayan,
at magsisimula na mapagpalang muli ang bansang Pilipinas. Alam po natin, mga kapatid, na talamak, amen, ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yung mga namumuno po sa ating bansa, amen, yung mga congressman, even yung mga senador, o marahil, meron pang mas mataas, okay, na uri po ng tao ang nagkakaroon po ng tinatawag na korupsyon sa ating bansa. At ito po ay magiging daan ng hindi lang ng pagbagsak ng ating bansang Pilipinas, kundi maging ng judgment. Idagdag pa na yung naturingang Christian nation sa lugar po ng Asia, hindi naman talaga matatawag na Christian nation sapagkat karamihan po sa ating mga kababayan ay sumasamba sa mga rebulto na ipinagbabawal ng Biblia sapagkat ang Diyos ay hindi po gawa sa kahoy, bakal, bato, papel. Amen? Hindi po siya gawa sa anumang uri ng larawang iniukit po ng tao sapagkat siya po ay Diyos, amen, na dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Ito pong idolatry na ito, idagdag pa yung korupsyon at iba't ibang mga kasamaan na nangyayari at nagaganap, mga injustices na nangyayari sa ating pong bansa. Ito po ang siyang magiging dahilan at magiging daan upang ang judgment ng Panginoon, mga kapatid, ay mapangyari sa ating pong bayan. Idagdag pa na marami po sa ating mga kababayan nagsisimula lang tumawag sa Diyos sa panahon ng kasakunaan. Di po ba? Naalala niyo po ba yung nagkaroon po ng lindol sa Cebu? Amen. Meron pong isang video na yung mga tao na nag-iinuman, nagpa-party, nung nagkaroon po ng lindol, bigla pong nagsisisigaw, amen, at humihingi ng tulong sa Diyos. Sila po'y kanya-kanyang sigaw. Sumisigaw po sila yung word na Bisaya na, tabang Lord, tabang. Ibig sabihin tulong. Humihingi sila ng tulong, amen, dahil nagkaroon na po ng kasakunaan at yung nga po yung lindol. Pero nung wala pa po yung lindol, ano pong nangyayari? Tuloy sa kasiyahan, tuloy sa pag-iinom, tuloy sa pagsusugal, tuloy sa pambababae, panlalalaki, yung iba siguro nandoon pa sa mga motel na ang kasama hindi naman nila asawa, mga nangangalo niya, nakikiapit. Tuloy yung kasalanan. Pero nung nagkaroon po ng pagyanig at paglindol, amen, dito pong mga nakalipas po na linggo, diyanig po, amen, ng magnitude 0.7, okay, yung lugar po ng Cebu, yung lugar din po ng Davao. So makikita po natin, iba't ibang lugar ang tinamaan po ng lindol. At sa panahon na yon, tsaka lamang po nakakaalala ang mga tao sa Diyos kasi meron na pong kasakunaan. Pero pag wala po yung mga ganun pong pangyayari, tuloy po sa kasamaan, tuloy sa kasalanan, tuloy sa pagsusugal, tuloy sa inuman. Bakit? Kasi wala pang kasakunaan. Alam niyo po ba mga kapatid, na kung sakasakali na tayo po'y tatawag sa Diyos sa panahon ng kasakunaan, pero hindi natin binigyan ng pansin yung panawagan ng Diyos, ng panahong siya po ay nananawagan para magsisi, ito po ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Kawikaan, chapter 1, verses 23 hanggang 28. Pakinggan po ninyo para po magkaroon po kayo ng kaunawaan at kaalaman na ang Diyos po ay hindi tutugog sa panahon na ang mga tao ay hindi rin tumugon sa kanyang panawagan. Pakibasa, Sister Nina. Pakiulit po, Pastor, Kawikaan. Kawikaan chapter 1, 23 hanggang 28. 23 hanggang? 28. 28. Ito pong pagkakasabi. Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyan pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan,
Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Ayan. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Okay? Kung sakasakali na ang Diyos ay nananawagan po ngayon, kaya nga po, meron po tayong tinatawag na National Prayer of Repentance. Okay? Ako po ay nananawagan sa lahat po ng aking mga kababayan, sa lahat po ng mga tao sa bansang Pilipinas, regardless kung ano man po ang inyo pong inaanibang denominasyon. Okay? Ikaw man ay Baptist, Methodist, Presbyterian, Sabadista, Iglesia ni Cristo, ano man yung inaaniban mo. Okay? Ikaw man ay Hyper Grace. Magsama-sama po tayong manalangin at magsisi ng ating mga pagkakasala. Amen. Kaso nga lang yung hyper grace nga pala, hindi na pala magsisisi ng pagkakasala yan kasi masyado nang matuwid yung paningin nila sa kanilang mga sarili. Kaya yung paman, tanggalin po muna natin yung pagiging hyper natin, tsaka na natin ibalik yan. Amen. Magsama-sama po tayo. Okay? Magkaisa tayo sa ating pong pagsisisi, sa pananalangin na tayo po'y kahabagan ng ating Diyos at bigyan pa ng pagkakataon ng bansang ito. Amen. Na magkaroon po ng pagkakataon pa at panahon na itong bansa ay makakilala sa ating pong Panginoon. Okay, itapon na muna natin yung ating pong mga denominational issues, itapon na po muna natin yung mga doctrinal issues, itapon na po muna natin ang mga yan. Okay, magkaisa po tayo. Nananawagan po ako, magkaisa po tayo. Mga kapatid, sama-sama tayong mananalangin, sama-sama tayong magsisisi ng ating mga pagkakasala. Ipanalangin po natin ito pong ating pong bansa. Dahil kung hindi, mayroon pong judgment na nakaambang. May judgment po na nag-aabang sa bansang ito. Pag once na ang bansang ito ay hindi nagsisi at hindi nagbalik loob sa Diyos. Amen. Kaya ngayon po sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who called by my name shall humble themselves, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal them. Amen. Para tayo po ay magkaroon po ng kagalingan sa ating pong bayan, para po ang bansa ay managana at mapuno po ng kapayapaan, ang kailangan po natin ay magkaisa. Kailangan nating magkaisa sa panalangin, kailangan po nating magsisi. Amen, sa ating mga kasalanan, gaya po ng nangyari nung panahon po ni Jonah. Sa Jonah chapter 3 verses 1 to 10, meron po akong babasahin sa inyo para po maintindihan po ninyo, mga kapatid, na ito pong panawagan ng panalangin ito dapat po talagang matugunan hindi lamang po nating mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao, dapat maging yung mga nanunungkulan sa itaas, gaya po ng nangyari sa Ninive. Yung Ninive po, amen, papatawan na po ng judgment after 40 days. Kaya po nangaral si Jonah na kung ang bayang Ninive ay hindi magsisisi, gugunawin po ito ng Diyos gaya na nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Amen. At nung marinig po ng mga taga-Ninive yung pangangaral ni Jonah, nung marinig nila na gugunawin ng Diyos ang kanilang bayang Ninive after 40 days, sila po ay nagrepent. Nagsuot po sila ng sako, naglagay sila ng abo sa kanilang mga noo, sa kanilang mga ulo. Amen. At nung mapakinggan po nung hari, yung hari po nagkaroon po ng initiative na magsisi at
iutos na mag-aayuno ang lahat mula sa Kanya hanggang sa pinakabababang uri ng mga tao, maging sa mga hayop, pinag-utos na mag-ayuno at magsisi, magkaroon ng National Prayer of Repentance. At nung makita po ng Diyos yung pagsisisi at taus-pusong pagbabalik loob ng mga taga-Ninive sa Diyos, nagbago ang isip ng Diyos. Instead na sila po ay parusahan, paulanan ng bola-bolang apoy, nagbago po ang isipan ng Panginoon. At sila po ay in-spare, binigyan ng pagkakataon na magpatuloy sa kanilang mga buhay. At kung paano, ginawa po yun ng Diyos sa bayan ng Ninive. Naniniwala po ako na yan po'y gagawin din sa ating pong bansang Pilipinas. Kung tayo po ay magpapakumbaba, magsisisi ng pagkakasala at manunumbalik po sa ating pong Amen. Now, sa wala pong pagtagal, mga kapatid, ito ko po muna tatapusin ito pong aking pong pangangaral concerning sa tinatawag po nating pagsisisi. Ngayon po, ay i-introduce ko po ito pong butihing pastora na ito na nagmula po sa Pampanga. At naalala ko po nung, I don't know kung ito ba ay 2022 or 2023 nung ako po ay maimbitahan nila sa kanila pong church para po magkaroon po ng tinatawag na convention concerning po sa pagpapahayag na ang vax ang siyang mark of the beast. At inilagay po ng Diyos sa puso ko dito pong mga nakalipas na araw na kontakin po itong pastorang ito. Pakipag-collab po sa kanya sapagkat nakita ko nga po yung post po ng ating pong butihing pastora concerning po sa magiging judgment ng Diyos sa bansang Pilipinas kung hindi po ito maninikluhod at magsisisi. At bilang pagtugon, sabi ko nga po ako po ay nakipag-collab sa kanya at siya po ang siyang magsasalita maya-maya, nagbibigay po ng kanya pong vision concerning sa pinapaabot po ng Diyos sa ating pong bansa. Merong pong judgment kung hindi magsisisi, pero kung tayo po ay tutugon at sa panawagan ng Diyos magsisisi, hindi na po judgment, kundi pagpapala ang mangyayari sa ating pong bansang Pilipinas. Okay, sa wala pong pagtagal ay aking pong inaanyayahan sa mga oras pong ito ang butihing pastora mula po sa Pampanga, si Pastora Maria Teresa. Pastora, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, lalo na po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Rapture Project. At tayo po ngayon ay nasa crossroad po na kung saan ay talagang kinakailangan na po natin na ma-meet ang spiritual demand of heaven. Sapagkat kung titinan po natin, Pastor Jones, ang revelation nga po ng Panginoon, noong pong 2010 ay nagkaroon po ako ng vision patungkol po sa napakalakas na lindol na ito nga po ngayon ang tinagurian na Big One. Pinakita po sa akin ng Diyos kung paano po talaga ang dami po ng mga tao mamamatay, magkakaroon po talaga ng tsunami. At ito po yung magnitude 8, pero tila baga mas higit pa po sa magnitude 8. At ibinigay po sa akin ng Panginoon ang kanyang salita in the book of Amos, chapter 1. At sabi nga po rito, these are the words of Amos, a shepherd from the town of Tekoa, 2 years before the earthquake. So, kung titignan po natin, ito pong noong 2010 po, after 2 years ay pinatayo po ako ng Panginoon upang i-echo po ang National Prayer of Repentance. At isa po kayo sa naging guest po natin upang manalangin noon because from 2012 ay atin na po talagang ginanap ito pong National Prayer of Repentance. So po. Subalit sa taon na ito na kung saan po ay celebrate ng Israel ang 77th year anniversary as a nation, and we know that
Israel is the fig tree. Siya po ang tinatawag na prophetic timepiece ng ating makapangyarihang Diyos. No po. At alam naman po natin na very significant po ito sapagkat ang 7 this is the number of completion or finality. At dito din po habang ako ay nananalangin, ang revelation po ng Panginoon na from 2012 hanggang ngayon pong 2025, ito po ay binubuo ng 14 years no po, ng pag-eeko ng repentance at binubuo naman po ito ng 7. 14 no po, binubuo ng 7 years no po, which kung titignan po natin, para bang decoded po ngayon ang number 7. Sapagkat sa taon na ito, kung makikita po natin yung nangyari noong October 7, 2023 sa Israel, sa kalagitnaan po ng kanilang Nova Festival, ay nandoon po yung pong Buddha. At so kung titignan po natin po, this year, dito po sa Myanmar, at sa mga nakapalibot na mga Buddhist nation, ay nakaranas po sila ng 7.7 magnitude earthquake. Now, ang Thailand po ay hindi talaga dinadalaw yan ng malalakas na lindol. Kaya nga po, nabigla po sila nang dumating po ito. But since ang Thailand po ay na-dedicate na po sa ating makapangyarihang Diyos, nang nag-hold po tayo ng conference po doon, ng End Time Conference, so po ay marami na rin po mga Christian at Thai ngayon ang tumanggap sa Panginoon. So, hindi naman po ganoon ka-destructive na po ang nangyari sa kanila. Dito po napagtanto na talaga po kapag even the Hidden Nation, we know that Thailand at nung umikot po kami sa Indochina this year, ay ito na po yung 1040 windows na kung saan ay only 1% ang Christianity. But, yung pong mga lugar na nagbalik loob sa Panginoon, yung pong mga tao, alam po ninyo, nakita po namin yung mercy ng Panginoon. Kaya nga po, ito po talaga ang nais ng Diyos. This is the last final call of God. Kaya ang sabi nga po sa akin, as I was praying, ito po yung narisip ko, this is the last final call of God for this nation to repent and return back to God. At ang mahalaga po maunawaan po natin na we are just redeeming the time dahil po ang na-receive ko po starting October 22 hanggang January 1 po ay ito pong magnitude 8 earthquake ay mangyayari po sa ating bansa kung hindi tayo talaga magbabalik loob sa Diyos. So, this is the final year na tayo po ay tinatawagan ng Diyos to repent and return back to God. At ang one thing na nag-grip po talaga sa puso ng Diyos as I was praying is that nakikita po niya yung greediness sa puso. Now, ang pinakaugat po talaga ng corruption po is the greediness in the heart of man. Kaya nga po, God is looking to and fro. Naghahanap po siya ng mga righteous leaders sa ating bansa. Naghahanap po ang ating Panginoon ng mga tao na talagang mapagkakatiwalaan po niya. Kasi po, praise God, ating pong bansa, in the eyes of God, we are next to Israel. Amen. Hallelujah. Opo, kung titignan po natin, this is the revelation of the Lord. Kaya, yung pong yung history ng ating bansa at history ng Israel ay magkaparehong po. Kaya nga po, ang ating pong makapangyarihang Diyos, ginamit po ang Israel as, ang nais po ng Panginoon, God will use Israel as a light to the world. At na maipahayag sa buong daigdig na mayroong isang tunay na makapangyarihang Diyos. Ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah. Diyos ang Israel. Subalit kung titignan po natin, ay ito pong dakilang planong ito ay hindi po naganap because they reject the Jewish Messiah, our Lord Jesus Christ. So kung titignan po natin, dumaloy po ang biyaya sa atin. At ang biyaya yan ay dumaloy sa Pilipinas. Dahil tayo po ang the only Christian nation in the Far East.
Kaya tayo tinatawag na Pearl of the Orient Sea. Ngayon kung titingnan po natin, napakalaki ng inaasahan ng Diyos sa atin. Dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoon as the only Christian nation. We are next to Israel. Kaya nais ng Diyos na yung pong na-delay na plano ng Diyos sa Israel ay maganap sa ating pong bansa. Tayo pong gagamitin ng Diyos to prove His awesome power to the world. Pero meron po tayong gagampanan. Ang gagampanan po natin, kinakailangan talaga ipakita natin sa buong daigdig na meron po tayong Diyos. Ang Diyos ay lalaki ng langit at ng lupa. At lahat tayo, ang buong sambayan ng Pilipino ay kinakailangan na ang Diyos lamang ang itaas. And this is the reason God is calling for a national repentance. Amen. Hallelujah. So, po natin, napakarami po ng ginawa ng Diyos. Napakarami po ng ginawa ng Diyos sa ating pong bansa. Ang divine intervention po ngayon, ang mga, even the international weather forecaster, ang local weather forecaster, ilang bagyo na po, nagugulat sila, sabi nila, bakit nagkakamali ba kami ng forecast? Ba't yung track ng bagyo, bakit all of a sudden, lumilihis sila, umiiwas? So anong ibig sabihin nito? Merong kamay na patuloy na nag-i-intervene to save our nation. So kung titignan po natin, kapag ang bayan ng Diyos ay umiiyak, nag-aapila sa Diyos, hindi pwedeng hindi kumilos ang Diyos. Ganun po niya kamahal ang Pilipinas. Kaya nga po, hindi po kami tumigil hanggang ngayon. But it has become a great burden in our heart because this is the last final call of God. Ang sabi ng Panginoon, kapag hindi pa tayo nagbalik loob sa Diyos, hindi na natin pakikinabangan ang bansa. Matitibay ang bansa natin. There are so many things that the Lord had seen na kinumit po natin. It is not only idolatry. Alam po ninyo, Pastor, ito pong taon na ito, this is Jubilee in Israel. Amen. Tama po. Sa Jubilee po, alam po natin na yung pong mga lupain will be restored to its rightful honor. Tayo po ang twin nation ng Israel. It really grieves the heart of God kasi isa po tayo sa bumoto ng two-state solution that divide the land of God. Among all nations, tayo pa po, we are the twin nation of Israel. Tayo pong inaasahan ng Diyos na susuporta sa kanyang bayan. This is one thing that the Lord, sabi nga po, this is a great abomination in the eyes of God. It is the eyes of God. No po? We have failed the Lord so many times. Ilang beses po tayo kumukontra sa Israel. Naniniwala tayo sa mga fake news. And behind that, no po, alam po natin, kaya po hindi sinusuportahan ng Israel. It is because may ugat na naman po dyan behind. Dahil nga po, ito nga, iniisip po nila yung patungkol sa oil, hindi po baka maapektuhan po yung supply ng oil sa ating bansa. May mga pangako na binigay sa ating mga namumuno dyan. Kaya nga po maraming mga namumuno sa atin ang tinataguyod po na talagang they go against the people of God no po sa Israel. So tayo po sumusunod lamang po tayo sa sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I will bless those who bless you and curse those who curse you. Alam po natin na nais ng Panginoon talaga na support natin ang kanyang bayan. Ngayon, isa po ito sa kasalanan na that grieves the heart of God no po na ginawa po natin. Lalo na po ngayon, dapat po sana yung land po ng Israel na mas malaki lamang po sa Palawan ay talagang naibigay sa rightful honor because this is Jubilee. Pero isa pa tayo sa naghati nito. So, ito po ay hayagan po na paglabag sa kalooban ng Diyos. Pangalawa po, makikita po natin, sabi ko nga po, yung ugat lahat is about greediness, yung po patungkol sa corruption. Ngayon, kung titingnan po natin,
as I was praying po concerning the sin of the land, ang mga tao po, sila po ay sinasabi po nila na corrupt ang ating mga government official. But as I was praying, po, ang revelation ng Panginoon, pati kasi yung mga bumoto corrupt din. Kasi, itong mga politician ito, binigyan sila ng mga kaukulang, sabi nga, monetary assistance po from 100 above. So ano po ba yun? Binenta po nila yung kanilang boto. Hindi po ba? Tama po kayo. Nila, yung nagbebenta, siyempre po, mga corrupt po yun. Sino po ba naman ng mga righteous ang siyang, sabi nga, ibotin po, bibigyan kita ng pera. Hindi po ba? That is, in a sense, bribery. Hindi po ba? Pagbebenta. Yan po ang nakakalungkot. Corruption. During election, ando na ang corruption. Corruption sa mga, itong mga botante, po, at corruption din dito sa mga tumatakbo. At and there is so much crime, so much bloodshed, violence po sa ating bansa. Kung titingnan po ninyo, buksan po natin ang ating mga mata. Gaano po ba kalaki ang sahod ng isang government official? Hindi po gaano kalakihan yan. Mas malaki pa po ang kikitahin ng isang negosyante kung magpa-prosper ang negosyo kaysa magluklok ka sa posisyon. Ang tanong ko, bakit kayo nagpapatayan? Mula sa barangay, chairman, nagpapatayan na dyan. Ano ba yung pinag-aagawan ninyo dyan? Dahil merong pera. Corruption. So yung corruption from the national to the grassroots, yan po ang sistema, aside dun sa mga suhulan, red tape, at kung ano-ano pa. Kaya nga po, kung titignan po natin, nakakalungkot isipin, na-expose po ito pong corruption. On June 15 po, pinanalangin po natin because the Lord unveiled that there is a darkness that is covering our nation. Amen. Hallelujah. Darkness na yun, Lord. At ang nireveal po ng Panginoon, yung darkness na yun is corruption. Yun po yung corruption na nag-cover po sa ating pong bansa. Kaya nga po, ito nga po yung aking sinasabi. Laganap po ito din po ang pinakaugat ng paghihirap ng taong bayan. Because of corruption. At hindi lamang po yan, dahil nga po dito sa greediness, alam natin yung nangyari po doon sa Taal Lake po, nakikita po natin yung issue patungkol sa biglaang pagsabog nito. Simula ng yung pong meron pong mga sabongero na itinapon po doon. Alam naman po natin yan. So, napakarami po talaga ng mga nangyayari. Nakakalungkot pong isipin na lahat ng ito, even ito pong mga, sabi nga, na-influensyahan po ngayon ang mga kabataan ng LGBTQ community. So, makikita po natin, gumagaya po sila dun sa ibang mga bansa na kung saan minamak ang ating Panginoong Jesus. At yung mga bill na kanila po ngayon na sinusulong ay hindi po talaga ayon po sa righteous standard of God. Sapagkat yung mga bill na sinusulong po ngayon ng mga magbabatas natin, it's all about divorce. Kung minsan po papalitan po ang terminology, same-sex union. So, ganun din naman po yun. Hindi po ba pinalitan lang ang terminology. So, laganap po talaga mula sa mga batas na isinusulong, nakikita ng Panginoon, hindi na po ito ayon sa standard ng Diyos. So, I believe po kung po tayo ay talagang magbabalik loob sa ating makapangyarihang Diyos, and first and foremost is the sin of idolatry. Kasi nga po gusto ng Diyos na gamitin ang bansa
upang ang ating bansa ang gamitin niya na maipahayag ang patungkol sa kadakilaan ng tunay na makapangyarihang Diyos. So we have to repent and return back to God. Napakarami po ng mga bagay na ginagawa po, and isa pa po sa nireveal ng Panginoon during the time po na tayo pinanalangin, ito pong sin of witchcraft, divination. Nakakalungkot po isipin, nagkaroon ng confusion ng mga tao, hindi na po nila ma-distinguish the difference between prophecy and fortune telling. Nagkakaroon na po ng confusion, hindi po ba? So, there's so much duplication na po. And with regards po sa body of Christ, no po, divided po talaga ang body of Christ. Actually po, matagal na po na pinapa-echo yan. Yung mga malalaking organisasyon, yung po bang kaya naman namin itong gagawin namin, pero hindi kami makikisama sa inyo. Divided pa rin. Kinakailangan po, ita organisasyon, bakit hindi naman po tayo magkaisa, mananalangin lang naman tayo. Hindi po ba? Pero because of the name of the organization na yung organization, silang dapat manguna dito, mga maliliit yan, yung gano'n. Alam po niya, that is spiritual pride. And it is not only the doctrine or the theology that divides us, pero nakakalungkot isipin, marami po ang rebuild na ng sariling kingdom. Kaya kung minsan po talaga, yung nais ng Diyos, hindi po ito talaga maisulong na mabuti sapagkat kung minsan po, yung malalaking organization pa ang nagiging balakid. So, that is a sign of spiritual pride. Kaya nga po, ang pinaka-solution dito is for us, number one is to humble ourselves in the sight of the Lord. Kalimutan na po natin ang pangalan natin. Sabi ko nga, sa panahon ngayon, dapat maunawaan natin. Lahat ng pangalan, makakalimutan yan. Ang tanging pangalan na dapat na ilagay natin sa puso at isipan ng tao, na huwag nilang kalimutan, ay ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Tama po. Siya lamang naman po makapagliligtas sa atin. And all of us here are servant of the Lord. Bakit ba mag-aaway-away? Bakit magkakaroon ng kompetisyon? Bakit hindi magkakaisa? Iisa lang ang puno natin. Jesus is the head. We are all the body of Christ. So, kaya nga, unity is the number one na prerequisite po upang talagang tayo po talaga ay magbigay ng kaluguran sa ating makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang sabi nga po ng Panginoon, when the Lord gave me His word in 2 Chronicles 14, kasama po doon ang John 17:21. Katulad nga ng sinasabi ng ating Panginoon, and this is the prayer of the Lord, Father, that they may be one as you and I are one, so that the world would know that you have sent me. At ang revelation po ng Panginoon, kaya hanggang ngayon, bakit hindi pa makita ang kapangyarihan ng Diyos, the manifestation of the power of God, sapagkat hindi pa po tayo nagkakaisa. Hindi pa po talaga nagkakaisa ang body of Christ. Pero kung tayo po ay magkakaisa, even sa pananalangin lang po, magkaisa na po tayo. Kasi isa lang naman yung Diyos na tinatawagan natin eh. Kung tayo po ay magkakaisa kahit sa panalangin lang, kaya nga po ito po yung hinihiling natin sa Pangulo, na hinihiling po natin na kung po pwede, na siya po ang manguna dito po sa National Prayer of Repentance, sapagkat ang revelation na na-receive ko, the president of a nation represent the nation. Amen. Kaya nga po napakahalaga po na talagang ang ating presidente ang mag-lead sa national repentance, katulad na nangyari during the time of Jonah. Kaya ito nga po, sabi ko nga po, kanina kausap ko po kayo dito po sa messenger. Sabi ko nga po na kung po pwede na huwag natin tigilan na pakipadala po ito pong ating pong letter sa ating Pangulo
upang sa ganun makita po niya na napakarami pala na gusto akong mag-lead dito siya sa panalanginan na ito. At alam po ninyo, sa totoo lamang po, dapat po kasi ang ating pong bansa po, dapat po yan, mailid po ang mga, especially mga kabataan. Ngayon po kasi ang ginagawa nitong mga iba-ibang mga, sabi nga mga organization na po, ang ginagawa po nila, ini-influensyan ang mga kabataan. Nagkumaya sa Indonesia. Kaya nga po nagkaroon ng rally, inano nila, prinont nila itong mga kabataan Ngayon, dapat ang mga kabataan, i-lead dyan sa tama. Kaya nga po, sa vision na binigay ng Panginoon, if we will repent and return back to God, i-restore ng Diyos ang bansa. At darating po tayo, by next year po, darating po ang hakarapang mundo sa famine. So, kaya nga po, kung atin pong i-geared ang kabataan sa tama pong, sabi nga, direksyon. Kasi after we meet the spiritual demand of heaven, which is national repentance, ang ating pong bansa ay patungo sa restoration. Ipinakita po yan ng Panginoon. Patungo po tayo sa restoration na kung saan ibubuhos po ng Panginoon ang mga idea, the spirit of excellence, especially sa mga kabataan. At itong mga kabataan na ito, kung atin po silang tuturuan, kung paano po talaga ang dapat nilang lakadan, kung paano itong mga kabataan na ito dapat mag-focus sila, especially in agriculture, in farming. Kasi Pastora, pwede po ba kayo makat? Kasi meron po ditong tanong, pwede niyo po bang pasagot? Kasi ang nakalagay po dito, Sister Ninya, pwede bang pa-post? Ang nakalagay po dito sa tanong niya, ayan. Paano kung ayaw magsisi ng Pangulo at mga politician na sangkot sa korupsyon? Ano daw po kaya ang mangyayari kung sakasakali na yung ating panawagan, Pastora, yung letter na inyo pong pinaabot sa ating pong Pangulo at marahil ay ipapaabot din po natin ang iba po nating mga kapatid, paano daw po kung hindi ito pinansin, hindi po binigyan po ng atensyon at binaliwala ng Pangulo, ano po sa palagay ninyo ang magiging kahihinatnan ng ating pong bansa? Meron pong mga cases po, katulad na lamang nung pong nabasa ko ito ngayon, bigla pong pumasok sa akin pong kaisipan, yung pong nangyari during that time po si Abraham po ay nakipag-bargain siya sa Diyos. Nang sabihin ng Diyos na gugunawin ang Sodom at Gomorrah. At ang sabi ng Diyos, if there are 50 righteous na matatagpuan ng Diyos doon, hindi na niya gugunawin. So nakipagtawaran po hanggang sa umabot ng 10. Pero kung titignan po natin, wala pong nakita kahit 10 ang ating makapangyarihang Diyos. So makikita po natin, itinuloy po ito pong pagbunaw. Kaya nga po, ito po yung sinasabi ko. Kung hindi nga sila, masasabi natin, yung Pangulo o yung mga corrupt politician, hindi sila nag-repent. Pero as a body of Christ, we can stand in the gap and pray the identification. Hallelujah. Meron, ang Panginoon po kasi, God is the God of mercy. Hindi po niya gugunawin ang lugar, lalo na po, hindi po ba, kung meron siyang nakikitang mga righteous. At alam po natin po, it is the blood of the Lord that, sabi nga, that covered us with Christ's righteousness. Kaya sino po inaasahan ng Panginoon? Tayo po, the body of Christ. Ang pinaka-problema po natin ngayon, Pastor, kapag itong body of Christ, tayo na nga lang inaasahan ng Diyos na mamamagitan, mag-intercede to stand in the gap, ay hindi pa po tayo magkasundo o magkaisa. Yan po ang pinakalaking problema, Pastor. Tama po. Sinasabi ko, na meron pang option dyan. Alam po ninyo, God is the God of the second chance to po, and God is the God of mercy. Talaga po ang Panginoon, hindi naman po niya talaga gusto na magdala ng itong mga destruction or judgment. Kaya nga po, binibigyan pa tayo ng Diyos ng ito pong mga panahon o kakataon
na tayo po ay magbalik loob sa Kanya. At kung tayo po ay magbabalik loob sa Diyos, alam po ninyo, ang vision na pinakita sa akin ng Diyos, that no Filipino will go hungry in spite of the famine. Mangyayari sa ibang bansa. That every mountain will be a vineyard. And you can have your farm, sustainable livelihood inside your home. At and this nation will move in heaven's economy of no lack. Hallelujah. Talaga, sabi nga, we are on the typhoon belt, pero nakita po ninyo, kapag nga po nalalangin ang kanyang bayan, lumilihis po yung mga typhoon. Angeles City, when dedicated to God, has become a typhoon-free city. The only city that is typhoon-free. At ang sabi ng Panginoon ay... Opo. Pastora, kanina, pinapanood ko po yung video na sinend ko ninyo. Blessed na blessed po kaming mag-asawa. Grabe po yung kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, napakalaki po ng bagay na ginawa po ng pananalangin sa pamamagitan po nila, Pastora. Mamaya ipapakita po namin yung mga videos ng mga kamangha-mangha, dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Pero inyo, pinag-pray nila, Pastora, tapos magugulat tayo, nung pagkatapos maipag-pray, bigla pong magbabago yung balita. Okay? Makikita natin yung kamay po ng Panginoon. At ito nga po kung bakit nga po kami nananawagan. Pastora, pwede niyo po bang maikwento po bago niyo po maituloy yung vision, yung timeline na ibinigay ng Diyos po sa inyo kung ang ating bansa ay hindi magsisisi, ano po yung mangyayari, at kung ang bansa naman po yung magsisisi, ano po yung nakapaloob dun po sa gagawin ng Panginoon? Pastor. Okay po. So, unang-una po, makikita natin, Pastor, ang ibinigay po ng Panginoon talaga sa ating bansa is Isaiah 61. Talaga pong pagpapalain po ng Diyos ang ating bansa. Ngayon, kung titignan natin, gusto ko muna ibigay yung good news para po maunawaan po ng ating mga kababayan gaano po ba talaga ang dakilang plano ng Diyos sa ating bansa. Una-una po, kaya nga po present po natin ito pong God Save Pampanga. Kasi po, nung pumutok ang Mount Pinatubo, makikita po natin devastated po lahat, no po, at mako-cover po talaga ng lahat ng Pampanga. At it was during that time, no po, na nangusap sa akin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I want my body to be united. I will restore Pampanga. At echo po ng Panginoong Diyos sa akin, ito pong God Save Pampanga United Prayer Rally. So, ang nangyari po ay sinabi ko po yun sa mga pastor. Actually, nakatsit po talaga ako noon para akong nasa korte kasi po wala talagang pag-asa. Sabi nila, paano marirestore ang Pampanga, Pastora? Tapos, actually po, hindi pa ako pastora noon, tawag po nila sa akin, Sister Tess. Kaya sabi ko po, Pastor, sabi ko po, hindi ko po alam kung paano i-restore ng Diyos ang Pampanga. Pero sabi ng Diyos, i-restore niya ang Pampanga. Pero, hindi nga pa, paano nga? Huwag niyo na po akong tanungin, hindi ko po alam. Pero alam ko, i-restore ng Diyos. Pero, yun lamang po kayo, pagkaisahin, laki na pong problema. Sabi ko, manalangin na lang po tayo kahit na anong mga organizations. Ang nangyari po, sumunod naman po sila na po noong pong May 3, May 1st of 1993, nanalangin po kami. And the first miracle po, yung unang syudad, ang Angeles City that will be covered by lahar po, yun ang magiging catch basin kasi doon dumadalo yung lahar. After po ng dedication, isang malaking bato na tinawag nilang Gateway to Heaven ang nag-cover po doon sa daluyan ng lahar. Pangalawa po, nung mapupuno na yung dalawang dike na protekta, yung isa sa Angeles, yung isa sa Cora, ay sinabi ng Panginoon, September 21, ay darating ang malakas na daloy ng lahar. So, ineko ko po yun, wala na pong time para ayusin ng dike. Kaya nanalangin po kami. Dinedicate po yung taugay that protect Angeles City sa tunay ng kapangyarihang Diyos. At nag-hold po kami ng Holy Communion for the everlasting blood covenant of the Lord.
dinideclare po namin yung covering ng Panginoon Jesus as we dedicate the land to God. Eh yung pong Pasig Potrero, nagpo-protekta po yun sa PORAC. That was 1994. At dinedicate po ng mga may mga dala silang rebulto, nagpatulupan ng dugo. At noong September 21, 1994, dumating po yung malakas na tali ng lahar. Nagulat po yung watchman sa Delta 5, nakita niya na nagkaroon ng parang real wind na humarang doon sa lahar. At pagkatapos po noon, nakita niya dumaloy dire-diretso sa Pasig Potrero. At history po yon dahil nga po na-cover ang PORAC ng lahar. Pero nagulat sila, dalawang malaking bato ang humarang dito sa taong dike that protect Angeles City. Amen. So, I'm not spared Angeles City without a purpose. This Sin City will no longer be called a Sin City, but Saint City when I make my weekly visitation. Kaya, Praise God. Nakikita po natin yung mercy talaga ng Diyos, Pastor. Alam ba ninyo, ang Angeles City is the Sodom and Gomorrah of our time. Ang Angeles City po, ang tawag dyan, Sin City. Pero bakit niligtas ng Diyos? Because the people repent and return back to God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po, ito nga po yung aking sinasabi. Ang sabi kasi ng Panginoon, when the Lord restored Pampanga, in 1997, ang sabi ng Panginoon, I will restore Pampanga. So, nabuksan po ang Clark, naging Clark Economic Zone. At sabi nga Isaiah 61, yung pong dating US Air Base, no po, na i-transfer sa mga Filipino military. At so, napakinabangan ng mga Pilipino. At hindi lamang po yun. Yung pong mga hard-covered area ng mga bundok, nag-flourish po, nagkaroon ng mga tinubuan, miraculously ng mga puno. Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoon, every mountain will be a vineyard. Amen. Nakita ko po yan sa Pampanga. At ang sabi ng Panginoon, paliwanag na sinabi ng Panginoon, what I have done in Pampanga, I will do to your nation if the people and return back to God. Kaya po, tumitigil ng pag-echo ng national repentance at dinodocument po namin ang mighty move ng Diyos to prove na mayroon po talagang Diyos na makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na magbalik loob sa ating makapangyarihang Diyos. At ang message po ng Panginoon, our nation will move in heaven's economy of no lack. Pastor, heaven's economy of no lack. In the Praise the Lord. Hallelujah. Is multiplication. Amen. Kita ng Diyos how God will prosper. At ang sabi ng Panginoon, mangyayari sa atin ang Isaiah 45. Ang Isaiah 45, ang sabi po dito, in verse 3, ang sabi po, I will give you treasure from dark secret places, then you will know that I am the Lord, the God. Hallelujah. The God Hallelujah. that has called you by name. So ano pong ibig sabihin nito? Ang ating pong bansa, kung titignan po natin, maliwanag po na ang ating pong bansa sa satellite po ay nagniningning. Tama po. Tama po. Not only because of the natural resources. Ito po ang nireveal ng Panginoon. Dahil nung Second World War, ito po nga mga Hapon, gusto po nilang gawing garrison ng ating pong bansa. So, nung po nga dumating po, ito po nga pagsabog ng bomba sa Hiroshima, hindi po nila na i-transfer talaga itong mga nakamkam nila na mga kayamanan sa iba't ibang bansa. Ito po ay naibaon sa ating pong bansang Pilipinas. Amen. Hindi po makuha. Alam niyo kung bakit, Pastor? Kasi yung mga Hapon na yan, nag-harikiri po sila. Yung po bang, ito po, dahil nga, hindi naman sila naniniwala talaga sa Diyos. In-offer nila yung kanilang kaluluwa na magbabantay sa mga gusing ito. Kaya kahit ano po ang gawin ng mga treasure hunter, makikita nila biglang mawawala. Hindi po talaga yung makikita. But the Lord gave me His promise na ang sabi ng Panginoon in Isaiah 45,
that in God's perfect time, when the people of God repent and return back to our Almighty Father, God will release this treasure hidden in dark places. Ang Diyos po ang magre-release niyan. Kapag ka po talaga ang mga namuno sa ating bansa ay nakita ng Diyos, it has the heart like the heart of David, a heart after God's own heart. Kapag ka po mga Pilipino ay nagkaisa at talagang itinanghal, niluwalhati ang tunay na makapangyarihang Diyos. So, yan po, mga kapatid. Nakikita po ninyo, God will preserve our nation sa destruction. Kaya ang sabi nga po, every city and province that will be dedicated to God will be spared from destruction. At Hallelujah. plano ng Diyos. Tayo po ay titingalain ng buong mundo, just like what yung pong surrounding nation ng Israel in the Old Testament, natakot sila sa Israel. Why? Hindi nila ginigera ang Israel because natatakot sila sa Diyos ng Israel. Now, this is what the Lord wants to do in our nation. Na makita ng mga bansa, ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos ang pumoprotekta sa ating bansa. At hindi nila tayo din gigirahin because they will fear the God of the Philippines. Amen. Praise the Lord. Diyos. Okay. Kaya naman po, Pastor, sabi ko, this is the good news. But the bad news is this. Ang sabi po ng Panginoon, as I was praying, nag-grieve po ang heart ng Diyos. Kasi po, sabi ng Panginoon, lahat na lang ng nakikita niya, yung corruption, yung greediness nasa puso. Kaya sabi nga po ng Panginoon, kapag ka napalampas natin, ito pong time na ito, appointed time ng Diyos na pinapag-repent po tayo. Yun po ang iniiyak ko, Pastor, kasi hindi lang po tayo gagirahin ng ibang makapangyarihang bansa, sasakupin ang bansa. Alam po niyo, Pastor, marami na po nagbabalak yan ngayon. Tama po. Pastora, parang nawala po yung boses niyo. Pwede po bang nawala po yung inyo pong sound? Na-mute po, Pastora. Okay, so pakiulit po, Pastor, na-mute po yung sister ninyo. Pasensya na po. Pakiulit po yung sinabi niyo po ulit. Okay. So, yung pong, ito pong mga nangyayari po ngayon, mga typhoon, hindi po lahat yan natural, sabi nga, cause. Meron pong mga heart-operated po dyan. Tama so, ibig sabihin, pinaiinit yung tubig. Ngayon po, alam po natin, nang dumating ito pong mga turukan. This is for mass depopulation. Alam po ninyo, Pastor, ang gagawin po nila ay hindi po yung pasasabugan tayo ng mga missiles, mga nuclear bomb, kasi mawawasak po ang pinag-iinterasan nila na bansa natin. Ano po yung gagawin nila? Gagamit sila ng mga chemical weapon. They will poison the water. Ay mag-ano lang po dyan, mag-spray ng mga poisonous chemicals sa mga dam natin. Pag nainom ng mga Pilipino, mamamatay yan. So ano po yung gustong gawin? Patayin na lang yung mga Pilipino para mapakinabangan ang bansa. So, alam po ninyo, ito nga po yung ang masasabi ko po, kapag ka po tayo, as I was praying no po, what I received from the Lord is that kapag hindi po tayo nag-repent for such a time as this, what we will receive as a nation is the abandonment judgment of God. Matigas ang ulo nyo eh. Gusto nyo pala sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Gusto nyo pala sambahin yung mga ginto. Hindi pala maalis yung pagiging greediness ninyo sa mga nilalak ko at nilikha ko. So anong mangyayari? The Lord will abandon our nation. That is what you call the abandonment judgment. At yan po ang nakasulat in Romans chapter 1. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, hinayaan na sila ng Diyos. So, yan po mangyayari sa atin. God will abandon our nation because of the hardness of our heart. Bahala kayo. Sige,
gusto nyo, gawin nyo yung gusto nyo. Hindi tayo mapoprotektahan ng Diyos, Pastor. Pangalawa po, kung titignan po natin, sabi nga, kung ang Panginoon ay talagang magbabalik loob tayo sa Diyos, ang mangyayari po, the presence of God would be the walls of fire surrounding our nation. God will send His holy angels to fight the battle for us. It is the mighty arm of God that will fight for the Filipino people. At so, kung titignan natin, dapat tayo magbalik loob sa Diyos. Ano ba ang may pagmamalaki natin? Kung titignan natin, dito po sa mga military drills ng mga makapangyarihang bansa, paano bang yung mga missiles nila, mga rocket nila, para mga quitis na hindi po ba pinakikita nila kung gaano ka-modern ang kanilang mga weapon of war. Tayo po, ano po ang ating weapon of war? Sabi nga, bumili ng ilang piraso. Pero, sila nga, yung mga pinapaputok po nila dyan sa mga, sabi nga, kaya nga, itong kanagatan natin, nagkakaroon na ng mga earthquake sa ilalim. Kasi po, nayayanig dahil sa kanilang mga military drills na ginagawa. Wala po sa kanila yan. Ano pong pagbamalaki po natin? Wala po tayong ganong klase o uri ng mga weapon of war upang maipagtanggol natin ang kasarinlan ng ating pong bansa. Kung hindi pa po tayo talaga pagbabalik loob sa Diyos upang tayo ang magtatanggol sa atin ay Diyos, sino po ang magtatanggol sa atin? Tama po. At so, kung titingnan po natin, aside po dyan, alam ba ninyo, ito po yung na-discover po namin. Kaya nga po, sa ibang lugar po, meron na po mga contaminated na mga seed. At itong mga contaminated seed na ito, pag itinanim mo sa farm mo, makakontaminate yung mga crops mo, masisira pati yung land, yung farmland. So, kaya nga po, pumupunta po kami sa iba-ibang mga lugar upang sa ganon ay mai-apply sa ating bansa ito pong agri-farming technology saan po mapoprotektahan ang ating bansa at pagsunod po doon sa pinasusulong ng Panginoon that every mountain will be a vineyard. Sabi ko, Panginoon, problema dyan anak kasi ako naman ang maghihimala tulad ng ginawa ko noon doon sa mga heart-stricken area na pinatubo ko talaga yung nag-flourish ang mga bundok. So, binibigyan po ng Panginoon, may mga binibigay po ng mga innovative idea. At ang sabi ng Panginoon, if you can gear the nation, lalo na mga kabataan, dito sa mga nais ko na ipagawa upang sa ganon, mag-flourish ang inyong bansa. At ang aking bayan, lalo na ang mga kabataan, kung gagamitin ko ang sabi ng Panginoon upang ang inyong bansa talaga, ito ay mapagpala. During that time, by next year po, mag-i-start na po ang famine sa iba-ibang dako ng mundo. But when we repent and return back to God, God will flourish our nation. Every mountain will be turned into a vineyard and no Filipino will go hungry. Maliwanag po yan, no Filipino will go hungry. And the Lord will pour out the spirit of excellence, especially to the youth. Kaya sabi ko nga po, anong makita ko yung mga kabataan na para po bang ini-influensyahan upang mag-rally, magprotesta sa government, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kaya po, napakahalaga po na maunawaan po natin, kailangan po tayo lumakad kung ano ang talagang divine plan and purpose ng Diyos sa ating pong bansa. So, napakarami pong distraction. Now, ito po, Pastor, ang medyo delikado po talaga. Kasi po, sabi ng Panginoon, God will deal on those nations on how they treat Israel. So, isa po tayo sa nag-divide dito po sa bansa, sa lupain ng Israel. So, ano po yung mangyayari?
our land will also be divided if we will not repent and return back to God. Nakita po ba ninyo yung Cebu? Yung Cebu po, nakita niyo yung Philippine volcanology, na mahahati po ang Cebu dahil po dire-diretso yung fault line dyan. Kaya nga po, bumabagsak na po yung ilang bahagi, nakikita na yung mga sinkhole. At may mga tubig na sa mga sinkhole. But the Lord says, I will restore even Cebu. I-restore na yan. Kung tayo po ay magbabalik loob sa Diyos. Because God is the God of restoration. How the Lord restored Pampanga, nothing is impossible with God. So kung titignan po natin, mamimili po tayo. Ngayon nga po, ang sabi nga po ng prophets, meron na daw po na mga terrorists sa Quezon City. Masasakop po tayo ng mga terorista. Kaya ito nga po yung akin pong sinasabi, tayo po ba'y magbabalik loob sa Diyos? Mapagpapala tayo ng Diyos? O tayo po ba ay magmamatigas ng ating puso at hindi tayo magre-repent? Lalakad tayo sa sarili natin na kalooban? Hallelujah. At tayo ng Diyos bilang bansa. So mamimili po tayo, Pastor. Kaya nga po, ako po ay, sabi ko nga, naninikluhod po ako, umapila mula sa ating Pangulo because pinakita po sa akin ng Panginoon ang mangyayari. Talaga pong mapaparalisa po ang ekonomiya ng bansa. Hindi na po tayo makakabangon. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi na natin pakikinabangan ang ating bansa. And just to think, Pastor, galing po ako sa iba-ibang bansa. Nakakausap ko po doon yung ating mga OFW. At alam po ba ninyo, Pastor, ang revelation sa akin ng Panginoon, ito po yung pinarelease po sa akin ni Lord, pinadeclare sa ating mga kababayan. Nung ako ay nag-hold po ng conference sa ating mga OFW, ang sabi po ng Panginoon, na kapag hindi ninyo pinanalangin ang inyong bansa at hindi kayo nagbalik loob sa Diyos, wala na kayong babalikan sa Pilipinas. Ang sabi ko nga sa kanila, kayong mga OFW, habang malakas kayo, nasa ibang bansa kayo. But then, kapag kayo'y tumanda na, babalik at babalik kayo sa ating bansa. At kung hindi kayo magbabalik loob sa Diyos at ipapanalangin ng bansa, wala na kayong babalikan. Pastor, maputol ko lang kayo muna. Okay po, mga kapatid, mga kababayan, pakinggan po ninyo yung sinasabi po ng ating butihing pastora. Salamat po dahil nag-raise up po ang Diyos, ang kagaya po niya, para mabigyan po tayo ng babala. Alam niyo po ba, okay, ano po yung vision na nakita ng ating pastora? Kung hindi po magre-repent ang ating bansa, okay, beginning yesterday, October 22, up until December, binibigyan tayo ng time frame ng Lord. Kung ito pong video na ito ay nakakaabot sa ating pong butihing Pangulo at sa lahat po ng mga politiko, nananawagan po kami, lalong-lalo na po yung sinasabi po ng ating pong pastora, yung mga kapatid nating mga pastor. Hindi po ito yung panahon para magtalo-talo, mag-away-away, hindi po ito yung panahon para ma-divide tayo. Dapat magkaisa po tayo regardless kung ano po yung pinaniniwalaan nating doktrina. Okay? Anyway, tayo po ay body of Christ. Okay? Hindi naman po si Satanas yung tinataas natin, si Kristo. Kaya dapat magkaisa po tayo. Pero inyo po, ano pong sabi po ni Pastora? Pati po yung ating bansa ay mahahati sapagkat kabilang nga po ang bansang ito sa pagpayag ng tinatawag na two-state solution sa Israel. At dahil doon, judgment yung mangyayari, hindi na po natin mapapakinabangan. Narinig niyo po yung mga kababayan, mga kapatid, hindi na natin mapapakinabangan ng ating bansa. Kaya po habang may pagkakataon magkaisa, i-share niyo po ito. Siguro baka magkaroon pa po ito ng part 2 kasi masyado lamang pong maiksi yung oras, Pastora, no, pagpaumanin ninyo. Masyadong maiksi ang oras, and at the same time, solar battery lang kasi yung gamit namin dito, kaya medyo yung ating pong oras ay kinocomprise po natin hanggat maaari sa isang maiksing panahon.
Dahil pag nagpatuloy po tayo, medyo bigla na lang pong magba-brown out ng automatic. Ito pong ating pong kinalalagyan ngayon. Pero makikita po ninyo, no, mga kapatid, magkaisa po tayo. Okay? Ito pong video na ito. Sa totoo lamang po, may plano po kami ni Pastora na magkaroon po ng National Prayer of Repentance sa lugar po ng Maynila. Siguro sa mga susunod na panahon, i-announce namin kung saan yan, kung kailan yan. Tapos lahat po tayo, sama-sama tayo doon. Mananalangin tayo, magsisisi tayo. Kung ayaw ng Pangulo, ayaw po ng mga politiko, tayo pong body of Christ ang gagawa nun. Amen. Kasi po, kung saan po patungo yung body of Christ, since tayo po yung ulo, kung saan patungo yung body of Christ, doon po patungo yung ating bansa. Kung magkakaisa tayo, mga kapatid, okay, itapon nyo na muna, itabi nyo na muna yung inyo pong mga doctrinal issues, alisin na po muna natin yan, magkaisa po tayo. Okay. Kailangan po tayo ng ating bansa dahil kung hindi, judgment yung mangyayari sa ating pong bayan. Okay. Pastora, bibigyan ko pa po kayo ng ilan pa pong mga minuto and then after po nito, siguro magpe-pray po tayo. Iko-continue po namin ito, mga kapatid. Kung luluubin po ng Panginoon at may panahon po si Pastora, siguro maybe tomorrow, we're going to continue this, ito pong ating pong nagiging pagtatalakay kasi ang ganda. Hindi pa po ninyo lubusang napapakinggan yung sinasabi ni Pastora, yung gagawin ng Diyos pag once na nagsisi tayo. Okay? At yun nga, inaikwento ni Pastora, tama po ba ako, Pastora, yung mga seeds, okay, na galing ata sa ibang bansa, especially sa China. Yan daw po yung sisira ng mga crops na itinatanim kasi meron po silang ginawa atang kababalaghan para hindi lumago yung mga pananim. Okay, pero sa mga susunod, marami pa pong ikikwento at marami pa pong pangaral ang gagawin po ng ating pong pastora. Sige po, Pastora, tuloy po tayo and then maya-maya tayo po yung magpipray and then itutuloy po natin ito kung lulubin ng Panginoong kinabukasan para po sa mas detalye pa pong pangungusap, detalye pa pong pangitaing ipinagkaloob po ng Diyos. Sige po, Pastor. Amen. So, ito lamang po yung unang-una po na aming pong hinihiling sa ating po mga kababayan. Let us meet the spiritual demand of heaven. Kasi po alam po ninyo, kapag ka po nahit na po tayo ng big one, pinakita po sa akin ng Panginoon kung paano po talaga parang chalk na talaga pong nalusaw ang mga building. Pagkatapos po, yung mga thickly populated area, kadalasan po yan mula Makati, Mandaluyong, Ortigas, po, especially ang Ortigas po. Kasi nung pong tinignan po namin, nasa pinakamataas na gusali po kami sa Ortigas, nakita po namin na napapalibutan po palang Ortigas ng dagat. At pinagtakahan po namin, Pastor, bakit po para bang mas mababa pa yung pong kalupaan kaysa sa dagat? Kaya nga kasama po ng Pastora, sabi po niya na, Pastora, paano ba nagkaroon ng tsunami? At tsaka bakit po parang mas mababa yung lupa? Ang revelation po sa akin ng Panginoon, sa dami po ng mga high-rising building po na itinayo doon sa lugar na yun. Alam po ninyo, hindi nila namamalayan, unti-unting bumababa yung mga kalupaan. At ang nakakatakot po doon, Pastor, ay magkakaroon po ng liquefaction. Hallelujah, Jesus. Yung kasi po pag magnitude 8 na yan, kaya po talagang umiiyak po talaga ako pagka po naalala ko yun, Pastor. Kasi po, imagine po niyo, pag magnitude 8, mga kababayan, hindi po tayo pwedeng gumalaw eh. Pag magnitude 8 po yan, kung saan ka inabutan ng lindol, doon ka na lang. Ngayon, kung titingnan po natin, kapag ka po itong mga high-rising building na ito, nilamon po ng lupa, para pong kumunoy, nalalamunin yan. Ilan po? Matindi pa po yan sa Twin Tower, mga kapatid. Matindi pa po yan sa Twin Tower. Kasi ilang pong building ang mangyayaking ganyan. Kaya nga po, alam nyo,
Pastor, million po ang mamamatay. Hindi po Hallelujah, Lord. 500,000. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Kaya po ninyo, ito po yung iniiwan ko sa Hallelujah, hallelujah. national defense. Hindi ko Hallelujah. panalangin lang, magbabalik loob sa iyo. Itatanong ko lang, Lord, bakit hindi namin magawa? Kaya nga po, talagang alam niyo, Pastor, talagang umiiyak po talaga ako kasi pinakita po ng Panginoon. Pinakita po talaga ng Panginoon yung mangyayari sa ating bansa. Imagine po ninyo, Pastor, ang ganda ng plano ng Diyos. Ang ganda ng plano ng Diyos sa ating bansa. Pagkatapos dahil nakatigasan ng ulo at alam po ninyo, isa pa po yung revelation ni Lord, yung po mga politician, kapag hindi po talaga sila nag-repent, aalisin po sila ng Diyos sa kanilang posisyon. Hallelujah, Jesus. Aalisin po sila ng Diyos sa kanilang posisyon. Kaya po, tayo po nire-respeto po natin ang mga namumuno sa ating bansa. Kaya po lagi po silang pinapanalangin. Kahit po sino pa man yan, basta namuno sa bansa, pinapanalangin po natin, hindi po natin binabatikos. Pero alam po ninyo, kinakailangan po talaga sa panahon na ito, punawain po natin, maging leksyon na po sana ito pong nangyari dito sa mga flood control na ginawa. Nakita natin kung paano nag-suffer ang ating mga kababayan. Alam po ninyo, maging leksyon na sana ito sa ating mga kababayan na lahat po tayong mga Pilipino, magsasuffer po tayo. So, napakahalaga po na tayo po ay magbalik po sa Diyos. Wala pong planong masama sa atin ng Diyos. At napakalaki po ng expectation ng Diyos sa ating mga Pilipino. Dahil ang mga tinunong po natin, nalugod po ang Diyos. Dahil talagang naabutan ko po ngayon, Pastor, na every 6 o'clock po, tumihinto yung mga iba pati mga karitela, mga sasakyan, lahat po tumitigil para magbigay ng panalangin sa Diyos every 6 o'clock. Kaya nga po, nirestore po natin itong 6 o'clock prayer habit upang tayo po lahat bilang isang bansa, isang lahi, kahit kaunting minuto po, ay magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos because this has touched the heart of our Heavenly Father dahil nga po sa ginawa ng ating mga ninuno. Now, part of the repentance po na pwede po natin, na sabi ko nga, na i-claim na blessing, bilang sabi nga po, pag-seek natin sa mercy ng Diyos, ay yung po, ang Diyos po kasi, Pastor, napakabuti ng Diyos. Tinitingnan po, even yung pong mga ginawa ng ating mga forefathers. Kaya nga po, ang lagi po sa Old Testament, because of what your forefathers did, ang sabi po doon. So, tayo po, ang ating po mga forefathers, from Manuel L. Quezon, makikita po natin, inopen po niya ang bansa, ating pong ginawang haven ng mga Holocaust victim, ang ating pong bansa, binuksan po ni Manuel L. Quezon sa 1,300 to 1,400 Jews no po pinupok po ng ating bansa. At ang ating pong boto, ang naging clinching vote no po, o deciding factor para maging nation ng Israel. Kaya nga po ito po yung ating pong i-contend. Remember what our forefather have done upang hindi po ma-divide ang ating pong bansa so that the mercy of God would triumph over judgment. Ngayon, ang nais po ng Diyos is genuine repentance. Ang ibig po sabihin ng genuine repentance, pagbabagong isip at puso, at hindi po yung pag nandyan na yung window, nandyan na yung bagyo, at saka tayo tatawag sa Diyos. Hindi po, maging lifestyle po natin ang pagbabalhati ng Diyos. Natotoo po tayo magbalik loob sa Diyos at luwalhatiin natin ng Diyos. I-give up na po natin ang mga, ito pong mga ibulto, mga idols. Nakita ko po, pagka nagkakaroon ng bagyo, kahit na po nung dumating po yung pagputok ng Mount Pinatubo, pinapasa ng mga tao ang kanilang rebulto. Kung tunay na Diyos yan, kayo ang papasanin yan. Hindi kayo ang Diyos nyo. Ang Diyos ang pumapasan sa kanyang mga nilikha. Because God is a
God. The mere fact na walang magawa sa inyo ang mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin, wala sila talagang kapangyarihan. Amen. Amen. At alam po niyo, Pastor, I'd just like to share na po yung aking po, a short of my testimony kung paano ko po nakilala ang Panginoon. Meron po isang kabataan na nagbibigay siya ng tracts. Mainit po ang araw, naawa po ako sa kanya, pinapasok ko po siya at pinagmerienda. Ako po kasi noon ay magmamadre, hindi po pumayag ang aking pong father na magmadre. Ako kasi kaisa-isang anak na babae po ako. So, napaka-religyosa ko po kahit na po nakapag-asawa na ako. Ngayon po, doon po sa entrada pa lang sa sala namin, nandun na po yung Santo Niño na hindi po namamatay lagi yung ilaw. Kasi po, electric na po, nilagyan ko na po talaga ng para hindi na mamatay, tapos may kenti. Nung po pakita po ng kabataan, pagkatapos ko po siyang pagmeriente, sabi po ng kabataan, alam po ninyo, sabi niya, nakita ko po na napakabait po ninyo at napaka-religyosa. Pero gusto ko pong sabihin na yan pong inyong sinasamba ang makapagdadala pa sa inyo sa impyerno. Nagulat po ako. But, hallelujah. Napaka-bold po niya. Hindi po ba? Ninyo pagkatapos kong pagmeriende, nire-review ako. Pero alam po ninyo, ibinigay po niya sa akin ang Revelation 21:8 na yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. So, doon po ako nag-question. Sabi ko, kaya ko nga ito sinasamba para maligtas ako. Ito pa pala yung makakapagpahamak sa kaluluwa ko. So, that was, yung po yung turning point na naghanap po ako ng katotohanan. Amen. Hallelujah. Yung aking pong, kasi nasa business po kami noon, yung kapitbahay namin ay pastora pala, in-invite po niya ako sa Full Gospel Businessman Fellowship at doon ko po talaga tinanggap ang Panginoon na nakilala ko po na tayo pong lahat ay makasalanan at walang relihiyon na pwedeng makapagligtas sa atin. Kaya ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang dugo lamang sapagkat ang dugo ng Panginoong Hesus, ang kanyang divine blood, ang siyang makakapag-cover, makaka-redeem sa ating Amen. Amen. Hallelujah. Kaya siya yung nagkatawang tao sapagkat siya lamang ang isinilang na walang bahid kasalanan. So, siya lamang ang qualified na magligtas sa atin. Which is, hindi po yan tinuturo sa ating mga religion. Hindi po ba? And so, kung titiyan po natin, it is because of this idolatry. Kaya po ako nakakilala sa tunay na makapangyarihang Diyos. And so, I can testify sa ating pong mga kababayan, wala pong magagawa ang mga idols na yan. Dahil yan pa nga ang tinitirhan ng mga demonyo. Dahil gusto nilang sambahin sila, kaya dyan sila tumitira para makuha ang pagsamba ng mga tao. So wala pong mga idolaters ang tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Kaya, Amen. Hallelujah. Yung kaligtasan at sa kaligtasan ng ating bansa, nananawagan ng Diyos, magbalik loob tayo sa tunay na makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. Ngayon po, mga kapatid, mga kababayan, nasa sa atin pong desisyon kung ano po ang pwedeng mangyari at maganap sa ating pong bansa. Kung tayo po ay hindi magsisisi ng ating pagkakasala, hindi po tayo tatalikod sa ating mga kasalanan at kasamaan, hindi tayo manunumbalik sa ating Panginoon, yung ina-anticipate po nating the big one ay mararanasan po ng ating pong bansa. At hindi na po makaka-recover pa ang bansang Pilipinas kung sakasakaling yun po ang siyang magaganap at mangyayari sa atin. Pero, kung tayo po ay magsisisi, tatalikod sa kasalanan, itatapon yung mga ribultong hindi naman tunay na Diyos, at manunumbalik tayo sa Amang sumasalangit sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, yung ating pong bansa pagpapalain. Yung ating bansa sasaganain. Sa katotohanan, yung prophecy na yung launching pad ng gospel, ito pong ating pong bansa, magaganap po lalo yan. Na ang bawat mga anak ng Diyos, especially, yung mga Kristiyano na talagang nanindigan sa katotohanan na huwag tatanggapin yung vax,
gagamitin tayo ng Diyos mightily. Sa isang kondisyon, magsama-sama po tayo sa pananalangin. Maaring isa po sa magiging judgment ng Lord sa bansang ito dahil marami pong mga kapasturan, marami pong mga Kristiyano tinanggap yung marka ng halimaw. Okay? At naging daan pa ng pananakot ng marami na hindi daw po padadaluhin yung mga miyembro nila pag hindi nagpaturok. Siguro po ito na po yung panahon para tayo po ay magsisi ng ating pong mga kasalanan. Sa oras pong ito, hinihingi ko po muli ang oras ng ating pong pastora na siya pong magdi-lead para po sa ating pong panalangin. Ito po ay panalangin ng pagsisisi. Okay? Tayo pong lahat ay naririto, magkakaisa po tayo, magpapakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Alam niyo po ba, yung aking pong may bahay, si Sister Ninya, nakapanaginip nung nakalipas pong mga araw. At ayon sa kanyang panaginip, 15.7 na mga Pilipino ang mamamatay sa lindol. At yun po ay yung mga taong hindi po magsisisi ng pagkakasala. Kaya mahalaga yung gagawin po natin pong pagsisisi at pananalangin. Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 8, ang nagsasabing hindi siya nagkakasala ay nagsisinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Verse 9, ang sabi, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Diyos na magpapatawad at lilinis sa ating mga kalikuan sapagkat siya'y tapat. Kaya sa oras mong ito, inaanyayahan ko po kayo. Sa isa pong panalangin, ito po'y panalangin para sa ating bansang Pilipinas. At muli, aking pong inaanyayahan ng ating butihing Pastora Tess Magtoto, para pong mag-lead sa ating pong National Prayer of Repentance. Pastora. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa oras na ito, kami po, O Diyos, na inyong katawan ay nagkakaisa, Panginoon. Amen. O Lord, kami po, O Diyos, ay humihingi ng tawad. Yes. Wala nang nagawa namin, Panginoon, bilang isang bansa. Hallelujah, hallelujah, Lord. For the sin of idolatry, Lord. Hallelujah, Lord. Namin, O Diyos, na kami, Panginoon, ang bansa, Lord, dito po sa Far East. Dala-dala namin ang inyong pangalan, Lord. Hallelujah. Sinasabi, Lord, they are a Christian nation, Lord, but they are condemning our ways, Lord. Hallelujah. Kami ng kahihiyan sa inyo, Panginoon. Sapagkat kami po, Lord, Lord ay nagbigay ng kahihiyan sa kami po ang dapat, Panginoon, Lord God, na magpahayag, O Diyos, sa iyong kadakilaan, Lord. Lord, forgive us. Tawarin niyo po kami sapagkat itinalaga mo po ang aming bansa as next to Israel, Lord, that will bring your light, Lord, to the world. Pero kami po, Lord, sa inyong pong katawan, Panginoon, ay hindi nagkakaisa. Sa anumang mga kaparaan, anong dahilan, Panginoon. Pero ang susi, Lord, is spiritual pride. Amen. Forgive us for building our own kingdom instead of building your own kingdom, Abba Father. Yes, hallelujah. Na mas binigyan ng pansin at diin, O Diyos namin, O Diyos, ang pangalan ng aming mga relihiyon. Forgive us for the sin of divisiveness, Lord. Yes, Lord. Tawarin niyo po kami, Lord God. Panginoon, Lord Jesus, O God, sa kasalanan ng inyong katawan, because judgment will begin at the house of the Lord, Lord. Hallelujah. Lord, patawarin niyo po kami, O Diyos. Patawarin niyo po, Panginoon, kami na inyong mga anak. Na inaasahan pagkaisa, O Diyos, upang luwalhatiin ka, Panginoon. At maging isang halimbawa, O Diyos, ang aming bansa. Patawarin niyo po kami, Lord. And we appeal, Lord, to the courts of heaven by the power of the blood of Jesus and to the anointing power of your Holy Spirit.
O Lord God, to break the yoke of divisiveness, O Lord God. Yes, hallelujah. Lord, we pray, O Lord God, to unite us as one body, Lord. Katulad po ng sinabi, Lord, in John 17, Lord, ito po yung inyong pong panalangin, Lord. Bago ka po, Panginoon, Lord God, magdusa sa krus, O Diyos. Hiniling mo na, Panginoon, na kami ay magkaisa. Malapit na po kayong dumating, mahal namin, Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah. Kami magkakaisa, Lord. Yes, At ang sabi mo, Panginoon, kaya hindi po kayo makakilos, Lord, natatagian ang inyong mga kamay sapagkat hindi pa po kami nagkakaisa, Lord. Lord, patawad. Lord, patawarin niyo. Tulungan mo kami, Lord. Amen. Napamatay sa aming sarili at mabuhay para sa inyo lamang, Panginoon. Lord, hallelujah. Wala kaming maging pangarap, O Diyos, kung hindi sundin ang inyong kalooban. At maisakatuparan ng kalooban mo sa bansa, Lord. Tulungan mo kami, O Diyos, na magpakumbaba, Panginoon, Lord. Lord, yes, God. Nawaan namin, Panginoon, that apart from you, we can do nothing, Lord. Amen, amen, hallelujah. Panginoon, patawad po, O Diyos. Patawad po, Panginoon. Patawarin niyo rin po, Panginoon, Lord, kami sapagkat iniluklok po namin, Panginoon, ang mga leader, Panginoon, Lord God, sa aming pamahalaan. Lord God, at Panginoon, Lord, kaisa po kami, Panginoon, Lord God, sa nakikita niyo, Panginoon, for the sin of partiality, Panginoon, Lord God, at sa pagbuboto, Panginoon, sa mga, Panginoon, Lord God, sa mga namumuno na hindi po ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Yes, O Lord, forgive us, Lord, for the sin of corruption and nepotism, Panginoon, Lord. yes, yes. Forgive us, Lord God, Panginoon, Lord God. Panginoon, sa mga kasalanan, Panginoon, na nakikita niyo na pinag-uugatan, Lord Jesus, is greediness. O Lord God, Panginoon, at ang Panginoon ang sinasamba, Panginoon, is the God of mammon, the God of wealth, Panginoon, Lord, that becomes an idol in the heart of your people, Lord. Yes, Lord. Patawarin po kami, Lord God, sapagkat hindi po namin, O Diyos, Panginoon, Lord God, binigyan, Panginoon, ng pagpapahalaga, O Diyos, at pananalangin. Sa halip na kami ay manalangin, Panginoon, Lord God, mas gusto pa namin, Panginoon, na mag-spend ng mga time, Panginoon, Lord, sa mga walang kabuluhang bagay, Panginoon. Yes, Lord, Jesus, hallelujah. oh God, maging, Panginoon, Lord God, ang cellphone, Panginoon, ang mga modern gadgets and technology ay naging idols na rin, Panginoon, Lord. Yes, yes, Give us, Lord. Lord, sapagkat marami po kami pinalit sa inyo, O Diyos. Maraming mga bagay, Panginoon, Lord, na pinalit sa inyo, Panginoon, Lord. Patawad po. Patawad po, Panginoon, Lord. For anything and everything, Lord God, na binibigyan namin ng priority sa aming buhay, O Diyos. Even the ministry of God can become an idols and has become an idols to us, Lord. Patawad po, Lord. Amen. Patawad po, Panginoon, Lord. For the sin of arrogance and pride, O Lord God. Yes, Give us, hallelujah. Lord God, for the spiritual jealousy na naghahari, Panginoon, Lord, sa puso ng mga leader, Panginoon, that cause division, Yes, Lord. Lord God. Lord, forgive us, Lord God, Panginoon, sapagkat hindi po kami nagmalasakit sa aming bayan, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, patawarin niyo po kami, O Lord God. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, Lord God, sapagkat kami na inyong inaasahan to support your nation, O Lord God. Panginoon, Lord God, because of so much, Lord God, ng mga, Panginoon, na lumalaghan ng Panginoon, ng mga balita against your nation, against your people, and Panginoon, Panginoon, Lord Jesus, ang mga theology, Panginoon, ang mga replacement theology, Lord God, na umaatake sa inyong bayan, Panginoon, Lord God. Yes, hallelujah. Nagdaan upang kami rin, Panginoon, na inaasahan mong sumuporta sa inyong bansa, Panginoon, Lord God, ay hindi po sumusuporta sa inyong bayan, Panginoon. But Lord, by election, alam po
namin, Panginoon, Lord, hindi ka nagbago sa inyong bayan, Panginoon. We are grafted in. At kami po, Lord God, ay dapat, Panginoon, Lord God, manalangin maging sa kaligtasan ng inyong bayan. Forgive us, Lord, sa lahat ng mga pagkakasala po namin sa inyo, O Diyos, for dividing your land, especially on this time of Jubilee, Panginoon, Lord, where the land must be restored to its rightful honor, and yet, naging instrumentality po kami to divide your land. Forgive us, Abba, Father. But Lord, we ask, oh Lord God, with so many sins, Lord God, na nakikita mo, the sins of immorality, oh Lord God, at the sin, Panginoon, Lord Jesus, oh God, na inire-release, Panginoon, at sinasabatas ng mga mambabatas namin that is against your moral standard, Lord, your righteous standard. Forgive us, Lord God. Yes, Lord, Lord. forgive us, Lord God, maging sa kapabayaan ng mga magulang, Panginoon, na hindi po ma-erase, Panginoon, ang kabataan, Panginoon, O Lord God, sa tama, Panginoon, Lord God, na dapat nilalakas. Lord, forgive us. We are crying for revival, Lord. We are crying for awakening, Lord. But Lord, hinihintay mo, Panginoon, na kami, O Diyos, Panginoon, ay yung mga lingkod, O Diyos, ang siya magpasimula, Panginoon, Lord God, ang aming pagkakaisa, O Diyos, ang pagkakaisa mula sa aming mga namumuno, Panginoon, hanggang sa mga mamamayan, O Diyos, upang ang purpose sa bansa, Panginoon, ang maisa para tulungan mo kami, Panginoon, alisin namin ang aming pagiging makasarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami magpakumbaba at sumunod sa inyong kalooban. Higit sa lahat, O Diyos, nagbabalik loob po kami sa inyo, O Diyos. Nagbabalik loob po kami sa iyo, O Diyos. Patawad, Ama, patawad po. Naging mga suway kami, mga anak. As a nation, forgive us, Lord. We repent and return back to you, Lord. Have mercy. We dedicate to you every city and province of our nation. That every city and province would glorify your name, Lord. We dedicate to you the whole of the Philippine archipelago, Lord. We plead the power of the blood of Jesus, Lord. Yes, hallelujah. Mercy to triumph over judgment, Lord. Lord, take it to remembrance what our forefathers have done, Lord. Dahil sila po, Panginoon, ay nagbigay ng panahon sa pananalangin ng pagluwalhati sa inyo, O Diyos. Take it to remembrance, O Lord God, ang ginawa ng aming mga forefathers mula sa mga righteous leader na namuno sa aming bansa tulad ni Manuel L. Quezon. Nabistuksan namin ang aming bansa, O Lord God, upang, Panginoon, Lord God, kupkupin, Panginoon, ang inyong bayan, Panginoon. Take it to remembrance, Lord God, ng aming boto ang naging daan upang maging bansa ang Israel, Panginoon. Yes. Oh Lord, we pray, oh Lord God, for the everlasting blood covenant of our Lord to cover all of our sin, for mercy to over judgment, for the blood of Jesus speak of better things than the blood of Abel. The blood of Jesus speak of mercy, mercy to triumph over judgment, Lord, for the sake of your name, Abba. Abba, for the sake of your name, save the Philippines, Abba. Give us another chance. In the name of Jesus, we pray. Yes. Amen. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At naniniwala po ako tayo po ay tinugon ng ating Diyos. Sakaling tayo po ay nagsama at nagkaisa sa pananalangin. Bago po tayo tuluyang magtapos ay nais ko po muna kayong anyayahan na kung saan, kung paano nyo po sinuportahan ito pong Rapture Bride TV. Nawa, suportahan nyo rin po yung programa ng ating pong pastora. Meron po siyang Deep Intercession Prayer Movement. Okay? So, yan po ay meron Deep Intercession Prayer Movement. Yan, suportahan nyo po siya. Mag-subscribe po kayo sa kanya. Every 6 o'clock, araw-araw po. Okay, yan po yung 6 o'clock prayer habit.
At hindi lamang po panalangin, si Pastora man ay nagbibigay din po ng updates. So, suportahan po natin yung kanya pong Facebook page, mga kapatid. At loobin po ng Panginoon kasi meron po kaming mga plano na once a week ay maimbitahan po natin si Pastora Tess Magtoto at maging yung iba din pong mga kapastoran dito po sa ating pong programa para nang sa ganon ay sila man po yung makapagbahagi ng salita ng Panginoon at yung mga bagay na dakila na ginawa ng Diyos sa buhay po nila at sa buhay din po ng bawat isa. Amen. So sa wala pong pagtagal, ay dito po muna natin po tatapusin ito pong ating pong programa. Maraming salamat po, Pastora Tess. At kayo po ay patuloy na pagpalain ng Lord. Mabuhay po kayo, maging yung inyo pong ministry. At bago nga po tayo tuluyang magtapos, tayo po ay mananalangin. I-coveran po natin ng panalangin ito pong ating pong programa. Makapangyarihang Diyos na nasa langit, salamat po sa mensahe na inyo po, Panginoong, ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng buhay ng iyong lingkod, Pastora Tess Magtoto. Pagpalain mo siya, gamitin mo siya, Lord God, mightily, miraculously, supernaturally, and effectively in this end time, na maabot po niya, Panginoon, Lord God, ang mga kababayan po namin, Lord God, sa panawagan na ang bawat isa po ay magsisi mula sa aming pong Pangulo hanggang sa pinakamababang uri po ng tao. Ama, dalangin po namin na ito pong aming mga napakinggang kapahayagan ay mailagay mo sa pinakamainam na bahagi ng aming mga puso upang ito po ay hindi maagaw at manakaw ng kaaway, bagkus maging daan po ito ng mas malalim na ugnayan at panalangin, Lord God, ng pagsisisi. Hindi lamang po, Panginoon, kami, higit sa lahat ang aming pong bansang Pilipinas. Salamat, Lord, pagpalain mo ang mga kapatid na nakibahagi, nakiisa sa programa po namin ngayong gabi. At nawa sa mga susunod na panahon ay bigyan po kami ng pagkakataon na magsama-sama, Lord God, Panginoon, upang maparangalan at madakila ang iyong panalangin. Salamat po, iniiwan ko ang kapayapaan, kagalakan, kasaganaan sa buhay ng iyong mga anak, samantalang ang papuri, pagdakila, luwalhal, pagsamba, tanging sa iyo, Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na iyong anak, at sa pagpisa ng iyong banal na Espiritu Santo, ito pong lahat ay aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa patuloy na pagsuporta. At nawa, loobin po ng Panginoon, kung may pagkakataon pa, ay maituloy po namin ni Pastora ito pong ating pong live segment para po sa araw po ng bukas. At marami pa po tayong mapapakinggang mga kapahayagan, okay, mula po sa Panginoon at yung magandang plano ng Diyos sa ating buhay upang tayo po ay hindi lamang po managana, mga kapatid, kundi magkakaroon po ng tinatawag na provision sa ating pong sambahayan at sa ating pong bansa. Muli, ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Joms, at kasama po natin si Pastora Tess Magtoto. Nagpapaalam po kami sa inyo. Maraming salamat, magandang gabi. God bless po. Paalam po, mga kapatid, hanggang sa muli. Maraming salamat, Pastora. God bless po.